Akala ko ay jackpot na ako sa nahanap kong tirahan. Lalo na dito sa Maynila na halos lahat ng disenteng bed space ay presyong ginto na. Tapos yung mga abot kaya naman mukha namang bodega. Kaya nung makakita ako ng post sa Facebook na may bakanteng kwarto sa Sampaloc at malapit lang sa pinapasukan kong BPO company, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. 3,000 pesos lang ang upa, kasama na ang tubig at kuryente. Tapos ang sabi pa sa post ay 2 lang kami sa kwarto. Isang border lang ang makakasama ko. Isipin niyo yun, sa gitna ng siksikang Maynila, may makukuha kang ganung deal. Pero sana pala nung una pa lang, nagduda na ako. Nakalimutan kong kapag masyadong maganda ang alok, ay siguradong may kapalit na hindi mo magugustuhan. Pagpunta ko doon sa boarding house, hindi naman siya ganun kapangit, pero ramdam mo agad yung bigat ng paligid. Hindi lang basta kita na luma na yung bahay, kundi amoy luma din. Yung amoy luma na hinaluan ng amoy kanal sa labas at yung init na parang hindi naaalis kahit gabi na. Paano kasi maliit lang yung bintana. Isang matandang babae ang landlady ng boarding house na yon. Iwas ang tingin niya sa mata pagkausap ako, basta itinuro lang niya yung kwarto ko sa 3rd floor. Okay naman ang kwarto, kaya nagbayad na ako agad ng advance payment ko. Pagkaabot niya noon, ay sabay na iniabot niya sa akin ang kulay pulang pouch. Hindi pa man ako nakakaimik, ay mabilis na siyang umalis sa harapan ko, na para bang meron siyang iniiwasan. Binuksan ko yung pouch. Sa loob ay may maliit na supot ng asin at luya. Hindi ko alam kung para saan yun, pero ibinulsa ko na lang din bago ako pumasok sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, nandoon yung boarder na makakasama ko. Lando raw ang pangalan niya. Payat siya. Sobrang payat na parang literal na butot balat na siya, na nakadikit na lang yung buto niya sa balat niya. Tapos yung kulay niya yung parang hindi nasisikatan ng araw. Sobrang putla niya. Medyo nagkukulay abo na nga rin. Nakaupo lang siya doon sa isang lumang monoblock. Wala siyang ginagawa. Basta nakatitig lang siya doon sa plywood na dingding. Sabi ko pa nga sa sarili ko, baka pagod lang. O di kaya, baka sadyang tahimik lang talaga si Lando. Pero lumipas ang ilang araw, doon ko na napansin na may kakaiba talaga sa kanya. Night shift daw siya sa isang warehouse sa may bandang pier, kaya pag alis ko sa umaga ay kakauwi pa lang niya. Tapos pag uwi ko naman sa gabi, paalis na siya. Kaya halos hindi kami nakakapag-usap talaga. Pero yung amoy ng kwarto tuwing uuwi ako, yun yung hindi ko talaga matagalan. Hindi siya amoy kulob na karaniwan sa mga lumang boarding house eh. Amoy siyang hilaw na karne na naiwan sa labas ng rep ng ilang oras. Yun bang malansang amoy na kumakapit sa ilong mo at kahit anong spray mo ng kung ano-anong pabango ay hindi talaga nawawala. Isang beses, maaga akong nakauwi sa boarding house. Sumama kasi ang pakiramdam ko nun. Yung parang nilalagnat ako na hindi ko maintindihan dahil sa sobrang pagod sa trabaho at yung init na rin ng biyahe sa jeep. Pagpasok ko sa kwarto, nagtaka ko. Wala si Lando. Pero bukas yung bintana namin. Yun yung bintana namin na nakaharap sa madilim na eskinita na puno ng basura. Kako kaya naman pala namamaho kada uuwi ako. Kasi bukas yung bintana doon sa side kung saan napakaraming basura. Isinara ko yun bago ko nahiga sa manipis na foam ng higaan ko. Ramdam ko yung lagkit ng pawis ko sa mainit na tela ng bedsheet ko. Pero dahil sobrang antok at bigat na ng katawan ko, hindi ko na nagawang magpalit ng damit. Habang nakapikit ako, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Alam kong si Lando yun. Siya lang naman ang kasama ko sa kwarto eh. Hindi ko na lang pinansin. Pero dinig ko ang mabigat na yabag niya na para bang kinakaladkad pa sa sahig ng kwarto. Hindi ako dumilat, nanatili akong nakatalikod sa kanya. Pero pinapakiramdaman ko siya. Hindi siya nagbukas ng ilaw, kaya siguro hindi niya ako nakita. Narinig ko din yung tunog ng plastic na silya.
Yung paglangit-ngit ng sahig nung hilahin niya yon para maupo. At doon ko narinig yung tunog na yon. Isang mahina pero mabilis na tak-tak-tak. Na para bang may tumutok-tok sa kisame. Pero alam kong galing sa loob ng kwarto namin yun. At kasabay noon, ang pag-alingasaw na naman nung malansang amoy. Sobrang tapang na para ba akong nasa loob ng katayan ng baboy. Sinubukan kong kontrole ng paghinga ko. Ayaw kong malaman niyang gising ako kasi may kakaibang takot akong nararamdaman na unti-unting lumalamon sa akin nung mga sandaling iyon. Nung medyo kumalma na ang pakiramdam ko, dahan-dahan kong iminulat yung isa kong mata at lumingon ako ng konti sa direksyon niya. Nakatalikod si Lando sa akin. Nakaupo pa rin siya doon sa plastik na upuan. Pero yung likod niya ang pinaka nagbigay ng sagot sa takot na nararamdaman ko. Hinding-hindi ko malilimutan yung nakita ko nun. Nakahubad siya ng t-shirt at yung gulugod niya, yung mga buto sa likod niya ay parang gustong pumunit sa balat niya. Bawat buto ng gulugod niya ay nakalabas at parang gumagalaw na para bang may sariling buhay. Yung tunog na takatak ay nanggagaling pala sa bibig niya. Yun bang parang pinagtatama niya yung mga ngipin niya ng sobrang bilis? Habang nakatingala siya sa kisame na parang may tinitignan na hindi ko nakikita. Hindi ako makagalaw nun. Parang nanigas ang buo kong katawan sa takot. Habang nakikita ko na unti-unti siyang gumagapang paakyat sa kisame. Marahan ang mga galaw niya na parang nag-iingat siya na makagawa ng kahit na konting ingay. Hanggang sa tumapat na yung mukha niya sa butas ng kisame. Wala siyang ginagawa kundi ang tumitig lang doon sa butas. Habang yung mahaba niyang dila ay tila labas-pasok sa bibig niya na para bang may hinahanap na kung ano doon. Doon ko biglang naalala na may buntis nga pala doon sa taas na kwarto. Yung asawa ng isang driver na palagi kong nakakasalubong sa labas o di kaya ay sa hagdan. Kinabukasan, hindi ako pumasok. Kinuha ko na yung mga gamit ko nung saglit na lumabas si Lando. Pero nung nasa CR ako para maghilamos, doon ko nakita ang nagpabaliktad talaga sa sikmura ko. Yung drain ng lababo namin, barado siya ng kung anong itim na buhok na mahaba at magaspang. Nung subukan kong hatakin yun gamit ang stick, may sumama na mga piraso ng laman na parabang nabubulok na. Amoy na amoy ko yung lansa nun nung maitaas ko yung hawak kong stick. Parang galing sa kanal yung amoy nito. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Iniwan ko na yung ibang mga gamit ko. Ang binitbit ko na lang ay yung mga mahalaga. Basta makalabas ako sa boarding house na yon bago pa magdilim ulit. Habang pababa ako ng hagdan, nakasalubong ko yung asawa ng buntis. Mukha siyang balisa at pagod na pagod. Kaya nagkausap pa kami saglit. Sabi niya, hindi raw makatulog yung asawa niya. Kasi buong gabi raw, may naririnig itong kumakaluskos sa unit nila. Hindi daw siya mapakali, lalo't may naaamoy daw itong malansa. Gusto ko siyang balaan. Gusto kong sabihin sa kanya na lumayas na sila doon. Pero anong sasabihin ko? Na yung kasama ko sa kwarto hindi tao. Na nakita ko yung likod niya na para bang sa halimaw. Baka isipin lang nila nababaliw na ako dahil sa pagod sa trabaho. Lumabas na ako ng building na yon at sumakay ng jeep. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang pinapanood ko yung mga taong nagmamadaling sumilong dahil nagsisimula na ring umulan. Nakita ko pa mula sa jeep na sinasakyan ko si Lando na nasa gilid at nakasilong sa isang puno. Kinilabutan ako nung magkatinginan pa kami saglit. Matapos ang ilang oras na pagtunganga ko sa convenience store, ay hindi ako dinalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung mukha ng asawa ng buntis. Yung pagod at kaba ng mga mata niya. Tapos bigla kong naalala yung kulay pulang pouch na ibinigay sa akin ng landlady. Hinanap ko yun sa bag ko at
At nung makita ko, binuksan ko ulit. Asin at luya. Doon ko napagtanto na alam ng landlady kung sino si Lando. At kung hindi ako kikilos, siguradong mapapahamak yung mag-asawa na yun. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko kung hindi ko man lang masasabihan ng mag-asawa tungkol sa kung anong klaseng nilalang ang nasa ibaba ng kwarto nila. Kabado man, ay binalikan ko ang boarding house. Nilampasan ko yung third floor kung saan kami nagkukwarto ni Lando. Hindi ko alam kung nasaan si Lando, pero ang mahalaga ay mabalaan ko na muna yung mag-asawa. Pag-akyat ko sa fourth floor, kinilabutan ako nung marinig ko na naman yung mahihinang takatak ni Lando. Sigurado ko dun, kahit pa gaano kahina yun. Siguradong nasa itaas si Lando. Nakita ko si Lando sa dulo ng hallway, pero hindi na siya yung payat na border, kundi isang nilalang na hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Nakakapit siya sa pader, sa itaas ng pinto ng unit ng mag-asawa. Ang totoong anyo ni Lando. Hubad ang kanyang pang-itaas at yung gulugod niya ay parang mga talim na gustong pumunit sa balat niya habang gumagalaw-galaw pa. Yung mahaba niyang dila na parang karayom ay pilit na isinisiksik sa siwang ng pinto. Pilit na inaabot ang loob ng kwarto kung nasaan yung buntis. Sinigawan ko si Lando na itigil niya yung ginagawa niya. Kahit halos mawalan ako ng boses sa sobrang takot. Lumingon siya sa akin. Yung mga mata niya, wala nang puti. Purong itim na lang na nanlilisik. Bumitaw siya sa kisame. Lumapag sa sahig na parang isang hayop. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa akin. At hindi ko akalain na ang isang taong butot balat ay magkakaroon ng ganoong kabilis na reflexes. Bago pa man siya makalapit sa akin, ay dinukot ko na yung asin na inihanda ko bago ko bumalik sa boarding house. Isinaboy ko ito sa direksyon niya at napaatras ang halimaw na si Lando. Nakita kong yung balat niya na parang kulay abo ay biglang umusok. Na tila ba napapaso ng tamaan ito ng mga butil ng asin. Umalingaw-ngaw ang isang impik na sigaw mula sa kanya. Kasabay nito ay bumukas ang pinto ng mag-asawa. Lumabas yung driver. May hawak itong itak. Tinawag ko siya habang paulit-ulit yung binabato ng asin si Lando na balak muling lumanding sa kisame. Tumakbo ko papunta sa mag-asawa. Kinuha ko yung luya sa bulsa ko at mabilis na ikinuskos sa sahig ng pinto nila. Hindi ko alam kung anong logic nun, pero nung amoy luya na yung paligid, ay parang biglang nandiri si Lando. Nawala ang focus niya. Parang nalito siya sa amoy ng luya. Sinabihan ko yung mag-asawa na umalis na sila dito ngayon din kung ayaw nilang mapahamak. Hindi na sila nagtanong nun. Nakita na ng driver yung itsura ni Lando. Ang nakalabas na buto nito sa likod at ang manipis nitong dila. Hinila niya na ang asawa niya. Pagkatapos ay mabilis na kaming nagtatakbo pababa ng hagdan. Sa likod namin, naririnig ko pa ang pagwawala ni Lando. Hanggang sa madinig ko na lang ang isang galit na ungol mula dito. Nakarating kami sa labas. Diretso sa sasakyan ng driver. Sumakay na rin ako nun. Habang paalis kami, tumingin ako sa third floor. Doon sa bintana ng dati naming kwarto. Nakita ko pa doon ang isang figura na nakadungaw. Hindi ko alam kung si Lando ba yun o yung landlady na nanunood lang sa amin. Iniwan ko na ang halos lahat ng gamit ko doon. Pero habang tinitignan ko yung mag-asawa na ligtas na, ay naramdaman ko ang tunay na ginhawa na siyang hinahanap ko noong madaling araw. Siguradong hindi na ako babalik sa lugar na yon. Pero alam ko rin na hindi ko makakalimutan ang pangyayari ng gabing yon.